Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Tom Mascareñas. Kilala ko ito, isang bishop ng Protestant group. Isinare niya ang post ni Hilda Caranto Tiboli. Ibinunyag ng Bilyonaryo News Channel ang isang 100 million DPWH project na umano'y nakapangalan kay Liza Araneta Marcos. Binatikos ito ni Franklin Drilon, ex-senator, na nagsabing labag sa batas at may conflict of interest ang pag-uugnay ng First Lady sa public infrastructure projects. Ayon kay Drilon, ang hindi paglalabas ng buong listahan ay indikasyon na may prinoprotektahang katiwalian na konektado sa Malacanang. Ito ay itinuturing na seryosong red flag ng posibleng anomalya sa Department of Public Works and Highways. Ito ang statement ng senador, ex-senator. Kapag nakita mo ang pangalan ng First Lady sa 100 million project sa DPWH, kailangan ng magtanong. Bawal ito, mali ito, at malinaw na may katiwaliang prinoprotektahan. Talagang talamak ang korupsyon sa administrasyong ito. Salamat po, ex-senator Franklin Drilon, sa inyong pagsasalita. Kung matatandaan natin yung last year, yung budget ng 2025, isa itong si ex-senator Drilon ang nagsabi na most corrupt budget in our nation's history yung 2025. Dahil yung National Expenditure Program daw was mangled beyond description, chinap-chap. Wala talagang halos na iwan. At puros mga budget insertion ang pinaggagawa. So, ito ngayon, sa pag-implement nila ng project, yun, napatunayan na mahiya naman kayo. Daming mga substandard, maraming mga ghost project, flood control na ipinagmamayabang ng Pangulo. Ito na ngayon ang bunga ng kanyang pagkalugmok. Lugmok na ang ratings ng Pangulo. Dalawa ng survey nagkasunod, SWS at saka Pulse Asia, nagsasabi na negative na ang net trust rating ng tao sa kanya, na bagay na dapat ikabahala ng Pangulo. Kailang sabi ni Auntie Claire, wala daw, hindi daw naapektuhan ang Pangulo sa kanyang negative trust rating. Style lang yun ni Auntie Claire Castro. Sa totoo, talagang kinakabahan na sila sa kanilang kalagayan ngayon. Okay? So, bakit naisama ang First Lady doon sa Cabral Files? Sila lang makakapag... Kaya nga nagalit si Senator Lacson nung sabihin ni Auntie Claire na hersey lang daw yung listahan. Ay, hindi na pwedeng hersey ngayon. Yung hawak na kopya ni Mayor Magalong, Cabral Files, ay parehas doon sa hawak na listahan ni Congressman Libeste. Napatunayan, authentic. So tingnan nyo si Secretary Vince Dizon, tahimik na tahimik. Wala na, hindi na siya nagsasalita. Ano kaya? Ano sa tingin nyo? Magtatagal pa ba si Secretary Dizon as DPW Secretary o magre-resign na rin? Kasi kung magsalita, puro sabi ng Pangulo, puros pangulo siya. Palagay ko hindi magre-resign yan eh. Kasi ang mga aligasyon ni Congressman Libeste, meron daw kaugnayan si Secretary Vince Dizon sa mga
kontraktor sa DPWH na iniimbestigahan. Akala ko nakatagpo tayo ng gold mine o kakaibang secretary nung umupo siya dahil maganda ang simula eh. Kailang wala, pakitang tao lang din pala. Napopolitiko na rin siya. Sabi niya wala siyang na-authenticate na listahan eh, yun pala. Tapos sinundan pa ng mga demolition job na inagaw lang daw, pinersahang ano. So puros palusot ang ginagawa ngayon ng DPWH. So ito, iimbestigahan ba ito ng Blue Ribbon Committee? Sana nga. Kasi wala na tayong pag-asa kundi Blue Ribbon Committee nilang, kasi ang ICI wala na tayong katiwa-tiwala sa ICI. Ngayon, dahil nandyan si Senator Lacson, wala na tayong ibang choice kundi magtiwala sa Blue Ribbon. Meron nga akong nabasang post, isang retired PMAer General. Sabi niya, nasaan na yung dating Lacson na hinahangaan namin na may kamay na bakal pagdating sa inhustisya, hindi umaatras sa laban pagdating sa korupsyon, nasaan na? Senator Lacson, ikaw ang inaasahan namin. Sana huwag ka lang manood. Sana imbestigahan mo ito. Sabi niya, dahil nalulunod ang sangkatauhang Pilipino dahil sa korupsyon na ito, talamak. So, history will judge you. Later on, sabi niya. Kaya ako, naniniwala. Nagsabi naman siya na papatawag nila yung mga 5 cabinet secretaries na kasama sa Cabral Files. I don't know kung kasama ba si papatawag ba nila si First Lady dahil very clear yung kanya eh. First Lady, 100 million. Anong ginagawa ng First Lady dyan sa mga flood control? So, agree ako. Ito na yung pinakatalamak na korupsyon sa buong kasaysayan. Tinalo ni Marcos Jr. ang kanyang ama. Nalampasan niya na. Kung anong nagawa ng ama niya for 20 years, nagawa niya in just 3 years. Grabe. Tama na yung like father, like son. Nasobrahan pa. Congratulations, Marcos Jr. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo yero si ate. Nataganing sin naot nga dagan pa tayo ng mga nabangan. O karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. O karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mao na pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Ano ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igor amang gidkuan igor among kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na Kuan wala budget. wala gyud mo naka-budget para lang nga makaatop mo. So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan the farmer Mag-uuma lang. mag-uuma. Oo, so lisod gyud.
So, Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na maayo na gid ang mga buwan. so dili na. Gid mi matuluan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.